Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ng GMA News tungkol sa napakaraming bilang ng mga milyonaryo in terms of dollars dito sa Pilipinas, ha? Hindi million pesos, million dollars. $12,000 millionaires. The number of millionaires in the Philippines has grown by 32% in the past decade, outpacing regional peers and major economies. A report by Henley and Partners, a global consultancy firm on residence and citizenship by investment, released on Tuesday, showed. According to Henley and Partners Managing Director Scott Moore, the Philippines has now an estimated 12,800 high net worth individuals or millionaires with at least $1 million na net worth. So kung $1 million times 57 kamo na lang, so 57 million, pinakamababa, no? Oo. This include 70 centimillionaires or individual with liquid investable wealth of at least $100 million. So kung $100 million times 56, 5.6 billion pesos. Grabe. And 12 billionaires. Dollar billionaires na ito, ha. So, grabe. 56 billion pesos. Ganyan kayaman ang mga mayayamang Pilipino. Ang mga Pilipino ring pobre ay talagang pobre. Babasahin natin sa report, ha. Yan sinasabing gumagandang ekonomiya, second fastest growing economy. Siguro nga, kailangan mga yumayaman yung katulad ng mga ito. Ano ba ito? Mga negosyante, politiko, or combination both? Okay, so basahin natin dito sa ano. Okay, ito ang sabi ng Henley and ano. The consistent growth reflects the country's emerging entrepreneurial class, its maturing financial market, and its expanding real estate and services sector. Ito na yung report, ha. While it is not yet among the top destination for incoming millionaires globally, the Philippines' stability and growing wealth base stand out and create a strong foundation for future investment migration. Compared with the top 10 countries in the world ranked by the number of resident millionaires, the Philippines' 32% growth has outpaced the average and came in third behind United States and China. The Philippines is actually growing the amount of high net worth individuals at a very good pace and definitely above average. So, talagang maraming yumayaman na Pilipino. Number 3 tayo sa buong mundo, eh. Pinaka mabilis magyaman, Amerika, China, Philippines. Kaya lang, ang population natin 116 million Filipinos. Ito, ilan lang sila? 12,800. Wala pang 1%. Sila yung yumayaman. Sa survey ng SWS, dumarami ang bilang ng pobreng Pilipino. Lalo na itong administrasyon ito, dumarami ang bilang ng nagugutom. Ang bilang ng nagugutom ngayon, halos maikumpara mo na sa nagugutom noong pandemic. Ano ba yan? Noong pandemic, expected na magutom ang Pilipino dahil hindi makapagtrabaho ng gusto. But noon, maganda ang ayuda. Ngayon, walang pandemic, merong ayuda, kaya lang marami pa rin ang gutom na Pilipino. So, dito nakikita ko yung there is something wrong talaga sa imbalance of wealth dito sa Pilipinas. Payaman ng payaman ang mga mayayaman, papobre ng papobre ang mga pobre. Kaya nakakaawa ang kalagayan, yung tinutulungan natin na Talaan Big Tribe sa
Bukidnon. Kakaawa sila pag magbisita kami doon. Nung una, maririnig mo ang mga bata umiiyak sa gabi. Pagka kinabukasan, tanungin namin yung mga parents, bakit umiiyak yung anak niyo? Sabi, walang pagkain. Umiiyak dahil sa gutom. Kaya madurog ang aming puso malaman ng ganon. Kasi nga, sa hirap ng buhay, ang sweldo, yung mag-labor sila, ang sweldo nila sa isang araw is only 200 pesos per day. Ibili nila yon ng konting bigas, konting asin, I don't know kung may matira pang pang-ulam kasi ang iba para sa pag-eskwela ng mga anak, kung gas. Ganun po kahirap ang Pilipino. Lalo na ngayon, ito na, tumataas na naman ang presyo ng gasolina dahil sa giyera, lalong maghihirap ang Pilipino. So, tanong, I don't know kung gaano karami itong 12,800 na dollar millionaires, ilan ba ang politiko? Kasi ang nangyayari na sa atin, yung tinatawag na predatory governance, ang mga nasa poder, nasa gobyerno, mas gusto nila na maghirap ang taong bayan para palaging nakadepende sa kanila. Yun na yung ayuda. Kailangan daw natin ngayon ng ayuda. Kasi gusto nila magpabilin, sa Bisaya magpabilin, the poor will remain poor. Para itong mga ruling class, they will remain to rule over itong mga pobreng mga tao. Kaya halos hindi makaeskwela, kulang sa kaalaman, kaya pagdating sa botohan, yun, nabibili lang ang kanilang boto. Yun po ang nakakadismaya, masakit, kalagayan ng ating bayang Pilipinas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tahanan.